Inihahandog ng Department of Agriculture 12, Agri Tayo, Soc Sergeant. Isang magandang buhay sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at mangingisdang pamilyang Pilipino dito sa Rehiyon 12. Mga ka-agri, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating programang patuloy naghahatid ng mga mahalagang kaalamang agrikultura tuwing Sabado. Noong nakarang linggo ay tinampok natin ang Research and Development Initiatives ng DARFO 12 kung saan nakasentro sa pagpapalago ng mga pangunahing agricultural commodities tulad ng palay, mais, iba't ibang high-value crops at syempre ng poultry at livestock. Kung marami po kayong natutunan sa ating previous episode, I'm sure marami rin po kayong makukuhang kapaki-pakinabang ng mga impormasyon ngayong araw dahil meron po tayong bagong paksang tatalakayin at yan po ay ang Integrated Laboratories Division ng DA12. At makakasama po natin ang aking co-host na si Marie na nasa Coronadal City. Isang masaganang ani sa iyo, Christian, lalong-lalo na sa ating mga tagapanood. Mga ka-agri, malaliman ho nating pag-uusapan ang tungkol sa Integrated Laboratories Division ng DA12 kung saan ay bibigyang diin po natin ang soil analysis na siyang isa sa mga dapat pahalagahan ng mga magsasaka. By the way, mga ka-agri, ngayon po ay buwan ng Mayo, isang mainit na pagbati para sa ating mga magigiting na magsasaka at mangingisda. Happy Farmers and Fisher Folks Month po sa inyo. Yan muna mula rito, Christian. Balik muna sa iyo. Thank you, Marie. Kaya mula rito sa AMAS Research and Experiment Station dito sa Kidapawan City, sabay-sabay na natin tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agri Tayo, Soc Sergeant. Magkamit ng dagdag na kaalaman upang saka palaisdaan, mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri Tayo, Soc Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri Tayo, Soc Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo, Soc Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri Tayo, Soc Sergeant, Agri Tayo, Soc Sergeant, Agri Tayo, Soc Sergeant, Agri Tayo, Soc Sergeant. Mga ka-agri, andito po tayo ngayon sa AMAS Research and Experiment Station sa Kidapawan City kung saan makikita ang isa sa mga soils laboratory ng DA12 na nagbibigay serbisyo sa ating mga magsasaka. Mamaya ay makakasama natin si Ka-Agri Marie upang kapanayamin si Engineer Nadia Gayanandang, ang head ng Integrated Laboratory Division. Tama ka dyan, Christian, at mamaya ay pag-uusapan namin kung ano-ano nga ba ang mga serbisyong maaaring ma-avail ng ating mga farmer groups sa tulong ng iba't ibang units under the Integrated Laboratory Division. Kaya muli, narito ang isang oras nating programang handog sa inyo ng Department of Agriculture 12 sa pangunguna ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. At syempre, katuwang ang Regional Agriculture and Fishery Council 12 led by Junicio Bautista. Mula rito sa Kidapawan City, North Cotabato, narito na ang mga nangungunang balitang agrikultura ngayong linggo. Kasama si Ms. Nelma Limba Ambulutor, narito na ang Agri Balitaan. Narito na ang mga pinakamalalaking balitang agrikultura ngayong linggo. Abala ngayon sa paghahanda ang DA12 sa isasagawang Regional Banana Congress
AGCOM Regional Forum on Control and Management of Fusarium Wilt and Other Diseases of Banana sa General Santos City sa May 12 at 13. Paano kaya makakadalo sa nabanggit na aktibidad? Alamin sa Agribalita ni Edgar Alan Pasaol. Puspusan na ngayon ang paghahanda ng Department of Agriculture Regional Field Office 12 sa gaganaping Regional Banana Congress Com Regional Forum on Control and Management of Fusarium Wilt and Other Diseases of Banana. Ang naturang aktibidad na nakatakdang ilunsad sa May 12 and 13, 2015 sa General Santos City ay nakasentro sa temang Empowering Banana Stakeholders as Viable Leaders in Economic Development. Ito ay pangungunahan ng Banana Industry Council of Region 12, katuwang ang Agribusiness and Marketing Assistance Division, Agri-Pinoy High Value Crops Development Program, at ng Regional Agriculture and Fisheries Council. Sa pinakahuling pagpupulong para sa preparasyon ng Banana Congress, tinatayang nasa 300 partisipante ang lalahok sa aktibidad na kinabibilangan ng mga banana planters ng rehiyon, HVCDP focal persons, at marami pang industry stakeholders. Ang mga inaasahang gagawin sa malaking pagtitipon na ito ay ang mga sumusunod: plenary session kung saan kasama rito ang mga topiko hinggil sa kasalukuyang status ng industriya ng saging, marketing updates, certification para sa Good Agricultural Practices o GAP, at marami pang iba. Tatayo naman bilang mga tagapagsalita sa mga lecture sina HVCDP National Program Director Jennifer Remoquillo, Assistant Secretary for Agribusiness Engineer Leandro Gasmin, at Assistant Secretary on Regulations at Bureau of Plant Industry Director Attorney Paz Benavides, at marami pang mga imbitadong eksperto sa mga napiling topiko. Mayroon ding market matching sa ikalawang araw at presentasyon at pagpasa ng resolusyon maging ng field tour. Ang aktibidad na suportado ni DA12 Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan ay inaasahang mas lalo pang makapagpapataas sa kalidad ng mga produktong saging mula sa rehiyon at matulungan ang mga banana growers sa preparasyon nila para sa ASEAN Economic Integration. Nag-uulat para sa Agri-Tayo Soc Sergeant, ako si Edgar Alan Pasaol. Sa iba pang balita, hindi pa rin nawawala ang mithiin ng DA12 na makapag-export ng pork in a box sa United Arab Emirates matapos magpahayag ng suporta ang Agri-Attaché sa Dubai na si Hil Jericho sa kanyang pagdalo sa pork in a box meeting sa General Santos City noong April 22. Maki-Agri-Balita kay Chat Muñez. Tinatayang nasa 1 milyong Pilipino ang magiging consumer ng karning baboy na posibleng iangkat mula sa Rion 12 sa pamamagitan ng pork in a box. Ito ang kinumpirma ni Agri-Attaché to Dubai, Hil Jericho, sa kanyang pagdalo sa pork in a box meeting sa General Santos City noong April 22 na pinangangasiwaan ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng Department of Agriculture 12. Ayon kay Jericho, malaki ang potensyal ng Rion 12 na makapag-angkat ng nabanggit na produkto dahil sa kalidad ng karne. Kahit paan niya magiging mahigpit na kompetitor ng Pilipinas ng Brazil, mas malaman naman daw ang mga karne galing ng South Cotabato. Kinagalak din ng mga stakeholders na dumalo ang balita, lalong-lalo na ang mga hog raisers ng Rion, kung saan iniulat nila na kaya nilang mag-supply ng 370 tons ng volume ng karning baboy. Sa iba pa nating mga balita, nasa 48 partisipante ang nagsipagdalo sa ginanap na hands-on training for the operations and maintenance of mini corn mill noong April 30 sa Cotabato City. Ang mga partisipante ay nagmula sa Cotabato City at iba't ibang mga munisipyo ng Maguindanao. Sila po ay mga miyembro ng mga asosasyong nanalo ng mini corn mill kasabay ng pagbisita ni Secretary Proceso Alcala sa nabanggit na lungsod kamakailan. Pinangunahan ni Agri-Pinoy Deputy Regional Corn Coordinator Dr. Jessie Lumbao at iilang mga kawani ng DA12 ang training kung saan naging katuwang nila ang mga tagapagsalita mula sa supplier ng naturang makinarya. Bilang bahagi ng pagsasanay, nag-obserba ang mga partisipante sa ginanap na aktwal na demonstrasyon ng nasabing makinarya hinggil sa operation at pagkumpuni nito. Nag-uulat para sa Agri-Tayo Soc Sergeant, ako po si Chat Muñez.
Samantala, binusising mabuti ng buong Enterprise Development Team ng DARPCO-12 ang mga proposed business plans ng 4 na lalawigan ng Rion 12 bilang bahagi pa rin ng pagpapatupad ng Philippine Rural Development Project o PRDP. Maki-agribalita kay Christian Matuliano. Isinagawa ng DARPCO-12 ang magkakasunod na Joint Technical Review noong April 29 to 30 para sa proposed business plans ng 4 na lalawigan ng Soc-Surgeon Region sa ilalim ng Enterprise Development Component ng Philippine Rural Development Program o PRDP. Layunin ng nasabing joint review na mabusisin ng mabuti ang mga proposed enterprises ng bawat probinsya bago isalang sa Regional Project Advisory Board na nakatakdang gawin sa susunod na linggo. Pangunahing tungkulin ng RPAB na busisiing mabuti ang mga project proposals na enterprise projects ng mga PLGUs bago isumite sa PRDP PSO at itaas sa PRDP National Project Coordination Office para mabigyan ng No Objection Letter o NOL. Dinaluhan ng mga kawani mula sa PPMIU at PPDO ng bawat probinsya at maging ng enterprise teams mula sa RPCO-12 at Project Support Office Mindanao ang nasabing review na isinapinal noong May 6 sa Coronadal City. Samantala, halos balik na sa normal ang pag-uulan sa ilang bahagi ng Rehiyon 12. Ito ang kinumpirma ng mga taong nagbibigay ng impormasyon sa pamunuan ng Department of Agriculture Regional Field Office 12 sa pamamagitan ng text, tawag o di kaya pagpo-post sa social media gaya ng Facebook. Batay sa actual report na inilabas ng Automated Weather Station o AWS at Automated Rain Gauge o ARG, way above normal, near normal at below normal na ang maraming bayan sa Rehiyon 12. Dahil dito, iniimbitahan ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan ang mga municipal agriculturist, agricultural extension workers at mga magsasaka na i-text ang tanggapan sa numerong 0999-923-6054 kung sapat ba ang pag-ulan sa kanilang lugar kasama na ang mga nakatanggap ng mga binhi ng palay at pataba na ipagbigay alam sa ahensya kung umulan ba sa pagsisimula ng kanilang pagtatanim. Todo hikayat din si Director Datukan sa mga mamamayan ng Rehiyon 12 na mag-post sa Facebook account ng DARFO-12 Team DA Soc-Surgeon RFO-12 tungkol sa mga pinakahuling kalagayan ng panahon sa kani-kanilang lugar. Nag-uulat para sa Agritayo Soc-Surgeon, ako si Christian Matuliano. At sumainyo ang unang ratsada ng ating Agri-Balitaan, walang patid na pagtutok dito sa Agritayo Soc-Surgeon. Ang mais ay pangalaw sa pinakamahalagang butil ng Pinoy. Puti man o dilaw, mayaman ang mais sa protina, mineral at carbohydrates. May taglay din itong antioxidant na maaaring pumigil sa cancer at Alzheimer's disease. Ang mais ay siksik din sa dietary fiber na nagpapalusog ng ating tiyan. Gamit ang mais bilang pangunahing ingredient, gagawa tayo ng masarap at healthy na appetizer. Bright Corn Salad. Ingredients: 1 cup whole kernel corn, 8 cherry tomatoes, half, 1 red onion sliced into rings, cilantro leaves, 3 tablespoons of olive oil, lime juice, salt and pepper to taste, tortilla chips to serve. Procedure: mix corn, cherry tomatoes, red onion rings, and cilantro leaves in a small bowl. Combine olive oil, lime juice, salt, and pepper. Add to the salad mixture and toss until everything is coated. Place tortilla chips on a serving plate. Top with salad mixture and serve immediately.
Ang akala ng marami, poor man's grain ang corn grits. Pero alam nyo ba na maaari itong lutuin sa iba't ibang paraan at ihain sa mga sosyal na handaan? Corn Tarragon Recipe. 4 tablespoons of butter, 1/2 cup chopped shallots, canned sub-onion, 3 cups corn, from about 4 ears of corn, 1 tablespoon packed, minced fresh tarragon, a dash of white pepper, or black pepper if white is unavailable. Procedure. Melt the butter in a medium-sized saucepan on medium heat. Add the shallots and cook until translucent, about 3 minutes. Add the corn, salt, and 1 tablespoon water. Bring to a simmer, cover, reduce the heat to low, and cook for 15 to 20 minutes until the corn is tender. Remove from heat. Stir in the tarragon. Add pepper and more salt to taste. Walang pinagkaiba ang lasa ng corn grits sa nakasanayan na nating bigas. Ngunit base sa pagsasaliksik, higit na mababa ang glycemic index ng puting mais kumpara sa bigas. Kaya naman in na ito sa mga diabetic. Sari-sari rin ang taglay nitong minerals tulad ng manganese, magnesium, copper at zinc na nagpapalakas at nagpapalusog ng katawan. Corn balls. Ingredients: 1/2 kilo corn flour, 1/2 teaspoon yeast, 1 cup squash grated, 1 cup carrots chopped, 1/2 malunggay leaves, 1/2 cup onions chopped, 1.5 cup steamed galunggong, 2 pieces of eggs beaten, 2 tablespoons salt, 1 teaspoon fine black pepper. Procedure. Dissolve yeast in 1/4 cup warm water. Mix all ingredients in yeast mixture until texture is good enough for molding. Form balls from mixture. Deep fry and serve with preferred sauce. Simple at madaling gawin. Butil na puno ng sustansya. Yan ang mais. Siguradong sagana sa nutrisyon at vitamina. O paano? Kainan na!
Sa pagpapatuloy ng ating agri-balitaan, isang pagpupulong ang ipinatawag ng DA12 noong May 4 sa Coronadal City upang ipaliwanag sa mga kawani ng mga municipal, city at provincial agriculture office ang mga hakbang sa pagpapatupad ng programang High Yielding Technology Adoption ng Kagawaran. Maki-agri-balita kay Ibrahim Baundi. Pinangunahan ni DA12 Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan ang isinagawang High Yielding Technology Adaptation HYTA Implementation Meeting na dinaluhan ng mga rice focal persons ng iba't ibang municipal, city at provincial agriculture offices ng Rehiyon 12 noong May 4 sa Coronadal City. Pinag-uusapan sa nasabing pagpupulong ang mga mechanics at kasunduan sa pagpapatupad ng HYTA na panibagong estratehiya ng DA upang masustain ang tuloy-tuloy na pagtaas ng produksyon ng palay sa bansa. Sa ilalim ng programang HYTA, mas mataas na produksyon ng palay ang matatamo sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga high-yielding rice varieties tulad na lamang ng hybrid seeds, certified inbred seeds at green super rice. Inaasahan na sa ilalim ng programa, makakapagtanim ng high-yielding seeds sa mahigit 560,000 hektaryang palayan sa buong Pilipinas. Nauna nang ipinahayag ni Agriculture Secretary Proceso Alcala na ang programang HYTA ay makakatulong sa bansa sa pagdamo ng 1 million metric ton na palay production target increment para sa taong 2016 at 0.5 million metric ton na palay production increment para sa taong 2016. Dagdag pa nito na ang HYTA na pangungunahan ng DA, National Rice Program at mga Regional Field Offices o RFOs na magpapatupad sa mga lugar na may maayos na patubig at kung saan ang mga samahan ng mga magsasaka ay handang subukan ang paggamit ng high-yielding rice technology tulad ng hybrid at certified seeds. Dito sa Region 12, tinatayang nasa 108.5 milyon ang kabuuang pondo para sa programa na hinahati-hati ng North Cotabato 36.7 milyon, Sultan Kudarat 31.5 milyon, South Cotabato 22.1 milyon at Sarangani 14.03 milyon. Nag-uulat para sa Agri Tayo Sock Sergeant, ako po si Ibs Baundi. Sa iba pang balita, taus-pusong pagpapasalamat ang ipinarating ng mga miyembro ng isang indigenous people community sa isang barangay sa Tiboli, South Cotabato dahil sa kanilang natanggap na proyekto mula sa Mindanao Rural Development Program o MRDP. Maki-agri-balita kay Lito Pariano Salvo. Hulog mula sa langit. Yan ang mga katagang namutawi sa mga labi ng mga miyembro ng isang indigenous people community sa bayan ng Tiboli, South Cotabato sa natanggap nilang proyekto mula sa Mindanao Rural Development Program o MRDP. Nagkakalaga ng 13 milyong piso ang rubber production project sa ilalim ng Community Fund for Agricultural Development component ng MRDP ang ipinagkatiwala sa grupo sa pamamagitan ng South Cotabato Rubber-Based Farming Multipurpose Cooperative. Rubber production ang napili namang project dire sa Lakape, sa tatlo ka sityo Basag, sityo Lasak, sityo Dasdeng. Amo ni napili namon kay inang ginsolicit sang taga community kag ini ilang nagustuhan nga napilian nga magiging i-project nila dere isa pa makabulig sa makaano sa ilang reforestation saka maka-benefit sila lalo na ang mga kabataan nila, may mga changes ang mga buhay nila sa kultura. May nakakaiba dahil hindi na sila yung dating sila, mayroon na silang kinabibisihan. Matapos ang 2 oras na biyahe mula sa Coronadal City ay narating na rin natin sa wakas ang barangay sa Lakape sa Tiboli, South Cotabato. At narito nga tayo ngayon sa 2 hektaryang sakahan ni Ginoong Johnny Senal na tinaniman ng goma at mais. Si Ginoong Senal ay isa lamang sa 75 benepisyaryo ng higit sa 13 milyong pisong halaga ng rubber-based production project na ipinagkaloob ng Mindanao Rural Development Program sa lalawigan ng South Cotabato.
Kwento ng isa sa mga benepisyaryo na si Ginoong Junjun Daniel, pagtatanim ng saging, kamote at mais ang pangunahin nilang pinagkukunan ng hanap buhay. Kung kaya malaki ang kanilang pasasalamat dahil mayroong proyekto mula sa gobyerno. Kapag nagsimula na silang mag-tap ng kanilang goma, ayon kay Daniel, ay umaasa silang giginhawa na rin ang kanilang buhay at matutupad na rin ang kanilang pangarap na mapag-aral ang kanilang mga anak. So nagapasalamat kami sir lalo na sa MRDP nga project. Sa bilog sang South Cotabato, swerte kami ba nga kami ang nakita sang MRDP. Nagasiling kami nga may gobyerno pagali nga nakakita sa amon. Ang MRDP ay isang espesyal na proyekto ng Department of Agriculture na pinunduhan ng World Bank kalakip ang counterparts mula sa mga lokal na pamahalaan. Dahil sa tagumpay nito, isinilang ang Philippine Rural Development Project na isang nationwide program na may kabuang pondo na abot sa 27 bilyong piso. Nag-uulat para sa Agri Tayo Socsargen. Ako si Lito Mariano Salvo. Samantala, hinikayat ng isang opisyal ng Regional Agriculture and Fisheries Council o RAFC na dapat huwag matakot ang mga magpapalay sa buong Rion 12 na gumastos ng malaki sa pagsasaka ng palay upang sigurado ang mas mataas na ani. Maki-agribalita kay Carl Ulysses Aguilion. Binigyang diin ni South Cotabato Provincial Agriculture and Fisheries Council Chairman Eduardo Castin na dapat ay maging bukas ang mga magpapalay sa Rehiyon 12 na gumastos ng malaki sa pagtatanim ng kanilang produkto. Ito ang kanyang inihayag sa naging panayam sa kanya ng Agri Tayo Socsargen matapos ang pakikilahok nito sa lakbay-aran ng RAFC 12 sa Nueva Ecija. Ayon kay Castin, kung hangad ng mga magsasaka na magkaroon ng mataas na ani, hindi dapat sila magdalawang isip na gumastos ng higit sa kanilang nakasanayan. Sa atin dito, siguro gawa ng magbabayad ka sa bawat sako for the handling, siguro umaabot tayo ng hanggang 65. Pero doon naman sa kanila, ay although na maliit-liit, pero in terms of production, talagang napakarami at napakalaki ng 119 bags. So kung i-multiply mo yun sa isang ektarya, ay talaga hong napakaraming sinakong palay ang naaani nila. Nung magtanong naman kami kung magkano naman ang ginastos nila doon sa kalahating ektarya, ang sagot po nila ay 48,000. Sa atin po siguro sa isang ektarya wala pa tayong ginagastos na ganoong kalaki. Sa kanila po iniisip naman natin na when you look at Central Luzon or Luzon mismo ay mayroon silang bagyo. Samantala dito sa atin sa Mindanao ay hindi masyadong devastating ang bagyo dito sa atin. Ibig sabihin, doon sa Luzon, mas risky ang kanilang production. Napakalaki ng kanilang production cost, pero gumagastos pa rin sila. Although mataas ang risk, ay dito sa atin sa Mindanao, ay less ang risk, pero ang production cost naman natin ay natatakot tayo gumastos para sa ating mga palayan. Tinukoy nito na sa San Jose City, Nueva Ecija, ang mga magsasaka ay gumagastos ng average production cost na 48,000 pesos kahit pa maganda na ang klase ng lupa nila at kadalasang dinadaanan pa ng bagyo, kung saan sa demo harvest na ginanap doon, ang kalahating ektaryang inaning palayan ay nakapagtala ng 119 bags. Nararapat din, sabi ni Castin, na maging matalino ang mga magsasaka sa pagpili ng kanilang mga cultivar na babagay sa uri ng lupa sa kani-kanilang lugar. Sa kabila nito, sumang-ayon naman ang PAFC Chairman ng South Cotabato kay RAFC 12 Chairman Junicio Bautista na hindi malabong mapantayan din na mga magsasaka sa Rehiyon 12 ang ani ng mga taga Nueva Ecija. Susi lamang dito ang pagiging creative ng ating mga magpapalay sa pamamahala ng kanilang mga palayan. Dagdag pa ni Castin. Nagpasalamat naman si Chairman Castin kay Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan sa pagkakataong ibinigay sa kanya at sa mga kasamahan nito na makakalap ng mga panibagong impormasyong pang-agrikultura mula sa mga top rice producing areas sa Pilipinas. Nag-uulat para sa Agri Tayo Socsargen, ako si Carl Ulysses Aguilion.
Panghuling balita, mas maraming Pilipino na ang nanonood ng Agri-Tayo Soc Sergeant TV program ng DA12 na umaabot hanggang sa Kingdom of Saudi Arabia. Narito ang report. Hindi lamang dito sa Rehiyon 12 napapanood ang Agri-Tayo Soc Sergeant TV program ng Department of Agriculture dahil may mga Pilipino na ring nanonood mula sa ibayong dagat. Isa na rito ang overseas Filipino worker na si Judeline Aguirre na isang radiographer sa Kingdom of Saudi Arabia. Siya ay taga Santo Niño, South Cotabato. Sa panayam ng Agri-Tayo Soc Sergeant staff sa kanya, sinabi ni Aguirre na pinanonood niya ang programa sa pamamagitan ng YouTube at Facebook upang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa larangan ng pagsasaka dahil balak niyang magtaguyod ng farm pagbalik ng Pilipinas ngayong taon. Nainganyo raw siyang subukan ang organic farming upang makapag-produce ng ligtas na pagkain gaya ng gulay para sa kanyang pamilya. Ang Agri-Tayo Soc Sergeant ay isang oras na programang handog ng DA12 na naglalayong mailahad sa publiko ang kagandahan at kasiglahan ng agrikultura hindi lang sa rehiyon kundi sa buong Pilipinas. Nag-uulat para sa Agri-Tayo Soc Sergeant, ako si Rafi Bautista. At sumainyo ang kabuuan ng ating Agri-Balitaan. Patuloy lang sa pagtutok dito sa Agri-Tayo Soc Sergeant. Palay, bigas, kanin, Isla ko hugasan ko ang bugas. Gusto niyo iwad ko sa balde. Magamay na lang ang bilhin niyo tubig. Madala. Chena bes manada kanon elton sayang kay takema di takedalang tustus. Ta pwede obserba ng mga okasyon, chena kita, nada gente ta saka manada kumida specialmente con el kanon. Aton nga panguwa kag busog na kitabi mga bay ano naton takaw-takaw na kami sa mata pero ang amon na appetite full na wala ginaubos tapos ginahaboy lang dayon in magbayo di ta masiguro in way roon maasag sa ang kanda suway amin biyak sa naton in magbabayo. Kung kaisa man ang nagatigang sa amon, magkilis siya, hindi mo siya maibitar nga wala sang may madala nga gas. palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Alam ba ninyo na ang buwan ng Mayo ay idineklara bilang buwan ng mga magsasaka at mangingisda dito sa Pilipinas? Ito ay batay sa Proclamation No. 33 na pinalabas ni dating Pangulong Corazon Aquino noong March 21, 1989 bilang pagkilala sa malaking papel sa pag-asenso ng agrikultura sa bansa. Ngayong taon ay naghahanda na ang Department of Agriculture 12 upang gawing mas masaya at mas makulay ang selebrasyon kung saan ay itatampok ang mga trade fairs, technical sessions at marami pang iba. Mga ka-agri, makakasama po natin ngayon sa ating Agri Talakayan ang head ng Integrated Laboratory Division, si Engineer Nadia Gayananda. Hello ma'am, good morning po. Hi, hello po ma'am. Good morning. Kapiang mapita sa mga viewers na nanonood ng Agri-Tayo Soc Sergeant. Ma'am, first question po, ano po ba itong Integrated Laboratory Division ng DA12? Ang Integrated Laboratory Division ay isang bagong buong sangay ng kagawaran ng pagsasaka na nagbibigay ng serbisyong pang-laboratory sa pagsusuri ng tubig, lupa, pagkain hayop, pangangalagaan ng pangtanim.
Okay po. Ano-ano po ba yung mga section or units po under the Integrated Laboratory Division? Ang Integrated Laboratory ay composed of 4 units. Ito ay Source Laboratory. Ang Source Laboratory ay composed of 2. Meron sa Simyard, meron doon sa Cotabato City, na ito ay nagsusuri ng lupa, ang pH para malaman natin ang acidity ng lupa at saka alkalinity. Kasi kung mataas ang pH, ito ay magiging toxic sa tanim natin. Tapos ang kanyang micronutrient, ang NPK niya para malaman natin ang right recommendation ng fertilizer. And then, yung sa tubig, yung sa irrigation niya, tapos dapat malaman natin kung okay yung tubig niya para doon sa tanim natin. And then, meron din tayong coming for fertilizer analysis para malaman natin yung mga deliveries na ginabibigay sa atin, kung ang guaranteed analysis niya ba ay tama ba. Baka ang may bigay sa atin ay mababa ang kanyang result na hindi magtali doon sa guaranteed analysis. Kaya gina-check up din natin yun. Ang feed lab, yun ang Regional Feed Laboratory, ay nagsusuri sila ng mga feed samples. Meron silang ginakuha nila ang protein content ng feeds para at least kinakain ng mga hayop, at least maganda na sustansya. Tapos meron din silang proximate analysis. Ang diagnostic laboratory ay nagsusuri sila sa mga hayop, saka yung mga ulo ng hayop ng dog na may rabies. Doon natin maano doon kung positive ba sa rabies yung kumakagat ng mga hayop o ano. And then yung sa RCPC ay nag-establish sila ng biocon agent for controlling sa pests and diseases. Meron tayong metarhizium para sa black bag at saka trichogramma na pagkontrol natin sa mga peste. Yung mga services po ba nito, ma'am, ay libre po para sa mga magsasaka natin? Lahat ng ginatest natin sa ating laboratory under sa Department of Agriculture ay free. Walang bayad. Tulong natin yan sa mga kliyente natin, sa mga magsasaka. Okay po. So, paano po ba maa-avail ng mga farmers po natin itong mga services na ito, ma'am? I-submit lang nila yung kanilang mga samples dito lang sa atin sa Regional Office, Integrated Laboratory Division. Tapos kami na magdala doon sa laboratory natin, sa mga site natin. Finally, ma'am, ano po yung message na gusto nyo sabihin sa ating mga tagapanood, especially po sa ating mga magsasaka? Meron tayo pala BioN na mixing plant. Ito ay nagbibigay tayo ng free sa mga farmers. Tapos magsulat lang sila sa atin dito sa opisina natin kung ilang hectares ang kailangan nila para maano natin siya. May bigyan natin ang right package per hectare. Ang nakakatulong yun na pagka-decrease ng 50% of nitrogen fertilizer. Ang El Niño ay isang hindi pangkaraniwang kaganapan sa klima na nararanasan sa buong mundo. Umiinit kasi ang karagatang Pasipiko, kaya nagiging mainit at maalinsangan din ang buga ng hangin. Tumatagal ito ng 8 buwan, minsan higit pa sa 1 taon. Naulit din ito tuwing 2 hanggang 7 taon. Iba-iba ang pagitan, kaya mahirap hulaan. Ang pinakamaganda, maging laging handa, lalo na yung mga pinaka-apektadong lugar. Huli tayong dinalaw ng El Niño taong 2010, kung saan libo-libong ektaryang sakahan sa bansa ang natuyo. Nagkaroon din ng malawakang kakulangan sa tubig, pagkamatay ng mga lamang dagat, pagbaba ng produksyon ng mga pananim, malnutrisyon at pagtaas ng mga bilihin. Hindi biro ang mga epekto ng El Niño, kaya't wala man sa kamay natin ang pagdating nito, harapin natin ito ng may kaakibat na solusyon. Sulitin natin ang bawat patak ng tubig. Siguraduhing maayos ang irigasyon ng mga sakahan. Dapat malinis ito at walang masyadong damo. Takpan ding mabuti ang mga butas para hindi tumagas ang tubig. Gawing 2 sentimetro lang ang taas ng tubig sa irigasyon. 25 hanggang 30 araw mula lipat tanim. Pag husto na ang tubig sa sakahan, isarado na ang mga kanal para hindi maimbak at masayang ang mga sobrang tubig. Buksan na lang ulit ang tubig sa irigasyon pag tuyo na ang lupa.
Maaring gumamit ng cloud seeding, ang paglalagay ng chemical sa ulap para bumigat ito at mapabilis ang ulan. Ang mga karaniwang chemical na ginagamit dito ay asin, dry ice at silver iodide. Dapat imbaking mabuti ang tubig galing dito dahil hindi ito basta-bastang proseso. Sa pagtatanim, piliin ang mga palay na mabilis gumulang at pwede agad anihin, tulad na lang ng PSB RC14, RC28, RC80, RC82 at IR64. Mas matagal kasi ang pag-ani, mas mataas ang tsansang matuyot ang tanim. Magtanim sa paraang sabog tanim o direct seeding. Sa paraang ito, hindi na kailangang magbungkal dahil mas maikli ang proseso, mas makakatipid sa tubig at mas mapapaaga ang pag-ani. Piliing itanim ang mga gulay na di masyadong nangangailangan ng tubig, tulad na lang ng bawang, sibuyas, pechay sigarilyas at Pigeon pea. Gamitin ang dayami na pantakip sa lupa. Mapapanatili na ang halumigmig ng lupa, maaari pa itong ipakain sa alagang hayop. Maganda ring ipakain sa alagang hayop ang tubo na may kulot. Legumes na maaring itanim kahit sa loob ng bakuran. Sorghum, uraro, saging, kamote, kamoteng kahoy at sarang damo at iba pang halaman sa sakahan na hinaluan ng asukal. Mas tipid to kaysa sa mais. Madalang at mahal kasi ang mais kapag tagtuyot. Huwag ding kalimutang bigyan ng mineral block ang mga alagang hayop para malakas ang resistensya nila sa mahabang tag-init. Kung ang alaga mo ay baboy o baka, dapat alam mong hirap silang mabuntis kapag sobrang init ng panahon. Malamang, kakailanganin nila ang artificial insemination. Magpatulong sa livestock technician sa lugar nyo para maayos na maisagawa to. Kung isda naman ang inaalagaan, piliin ang mga klase ng isdang hindi masyadong apektado sa tagtuyot. Bukod kasi sa pag-init ng tubig, umaalat din to kapag tag-init. Ilan sa mga isdang kayang tumagal sa El Nino ay hito, tilapia, bangus, at dalag. Marami pa tayong kayang gawin para maghanda sa El Nino. Para malaman ang lahat ng to, sumangguni sa pinakamalapit na opisina ng Department of Agriculture. Hindi lang kayo basta tuturuan ng iba't ibang paraan para maghanda. Tutulungan pa kayong magkaroon ng mga kagamitan at magsimula ng mga programa para rito. Sa susunod na pagbisita ng El Nino, sama-sama nating haharapin to. Huwag mag-alala dahil walang mawawala kung lagi tayong handa. Bata pa lamang siya ay kinahiligan niya na ang pagsasaka. Maaga silang sinanay ng kanilang mga magulang sa kanilang bukirin kung kaya't sa kasalukuyan ay mas pinili niyang palaguin ito. Dahil dito, kinikilala siya ngayon bilang isa sa mga outstanding young farmers ng Region 12. Narito ang kwento ni Neil Howard Henry ng Migsayap, North Cotabato dito sa ating Tatak Agribida. Siguro masasabi ko ako yung batang palalaro, mahilig sa hayop, mahilig mag-alaga ng kahit na ano, exotic ba or something na nagustuhan ko, inaalagaan ko at pinapalaki at pinapadami. Sa part din ng magulang ko, ako ay masunuring bata sapagkat yung magulang ko, bata pa kami, sinanay na kami sa farming. Bali, ito na yung namulat namin simula nung bata pa kami. Ito yung nagsilbing training namin for, sabi niya pa, to survive life. If ever wala kang unemployment, alam mong farming, mabubuhay ka sa mundo. Siyempre, sa age na ganon, gusto mo maglaro. Pero dahil sa, siyempre, hindi natin maiwasan yung strictness ng magulang natin, stricto sila. Wala tayong magawa kundi sundin sila. Then, iniisip ko lang din na gagalit din sila for our goodness. Para hindi kami malulong sa anumang bisyo, gano'n. Bali ngayon, almost 2 hectares na siya. Dati 1.9. Nabili namin yung bagong daan doon, so almost 2 na siya. Marami kayong prutas na makikita dito tulad ng mangga, durian, rambutan, mangustin, lansones, nyog. At marami pa tambis, evergreen, avocado. May hayop din po ako.
May dalawa akong baka. Previously, binenta ko na yung ibang baka dahil kulang na ako sa damo. Hindi ko na makuhan ngayon. Nag-start naman ako magpadami kasi pinaplano ko i-barn ko na lang. Bali, i-feeds ko na lang siya for ano. Then, plano ko din magpadami ng baboy. Actually, ngayon, meron akong dalawang anay. Meron akong dalawang anay ngayon na kuha na siya, ready to breed na. Anytime, pwede na siya this month. Since 2000, member na ako ng 4-H club. Then, na-influence ako pumasok sa 4-H dahil yung mama ko, ganyan na din ako na na pumasok sa 4-H, ganon. Then yun, sinubukan ko lang. Tapos nakita ko marami din kabataan na ka-level ko. Doon ko nakita na mas masaya dito kasi yung mga kasama ko ka-level ko. Then marami din ako natutunan sa 4-H, sa mga training sila sa pag-aalaga ng hayop, sa pagtatanim, ibang update sa mga prutas, paano ang pag-aalaga, natutunan ko sa 4-H. Hindi lang yun, at saka meron din silang trainings na for pangkabuhayan din. Siguro kung hindi mabigyan ng chance na ma-practice ko yung profession ko, i-devote ko yung sarili ko dito na dito ako sa farm, yung manage ko yung farm. Pag dito ka sa farm kasi, sa'yo lahat. Ikaw ang amo, magagawa mo lahat, ang desisyon lahat sa iyo. Siguro yung nyug, kasi sa nyug, twice ako mag-harvest in a year, twice yung cropping ko in a year. So, second na lang yung durian, yan, second, at saka sunod yung mangustin. Yung income ng farm, ang sabi ng papa ko, pag pinagpaguran mo sa iyo. Pero para sa akin, yung income ng farm, hati. Imbes na ibigay nila sa akin, although pinagpaguran ko, gusto ko rin makatulong sa pamilya ko. Ang half, binibigay ko sa kanila, bahala na sila kung sa tuition ng kapatid ko, idagdag ba nila. Basta yung half noon, hinuhulog ko sa bangko ko for my savings. As of now, gusto kong mag-extend ng project ko through ginger production. Kasi sa ginger, alam ko sa ginger production malakas ang demand sa market. At sana matulungan din ako ng DA para ko pa mas yung mga trainings, paano pag mas mapalago pa yung negosyo ganun. Nakakaano lang ako sa mga community involvement ko siguro sa 4-H kapag merong 4-H gathering, may mga contest. Kapag may time na may produkto akong pwede kong isali kasi nagpapa-contest sila, isinasali ko. Minsan nananalo naman sa province. Unang-una yung management mo sa tao. Kailangan kung ano yung disiplina ng tao sa trabaho, hindi yung nagkakating time sila. Kung ano yung binigay mong oras ng trabaho, yun talaga. Tapos yung sweldo nila, yung pera, especially mas importante yun kasi dapat i-level mo yung kailangan nakakaganansya ka sa sweldo nila tsaka yung tinatrabaho nila. Bali sakto lang. Napaka-importante sa mga kabataan na ipamulat sa kanila ang halaga ng agriculture. Dahil sa pagpamulat sa kanila sa halaga ng agriculture, isa din yun na matututo silang irespeto ang kalikasan, matututo silang magtanim, mas papalaguin pa nila ang kwan. Hindi yung iba na walang alam sa agriculture, puro kaingin lang ang ginagawa. Kasi yun ang namulatan namin sa mga bata. Nakikita nyo man yung farm namin, dikit-dikit yung tanim. Kasi bata pa kami, ayan ng papa ko na may nasasayang na space. Gusto niya, kailangan may space taniman nyo para habang ang panahon lumilipas, may hinihintay ko. Anumang pangarap ay matutupad sa pamamagitan ng ibayong pagsasanay at tamang nutrisyon. Isinusulong ng Department of Agriculture ang pagkain ng bigas na puting mais dahil sa mga benepisyo nito sa ating kalusugan. Mayaman ito sa protina at mineral. Mataas ang taglay nitong fiber na nakakapagpababa ng kolesterol at nakakatanggal ng toxin
na siyang pinagmumulan ng colon cancer. Mabagal matunaw ang mais, kaya't maiiwasan ang pagtaas ng blood sugar na sanhi ng diabetes. Mas tumatagal ang pagkabusog at napapanatili ang lakas at tatag ng ating katawan sa mais. Kaya, ito ang pagkain ng kampyong katulad ko. Mais, para sa mas malakas at malusog na Pinoy, magmais tayo. ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Itong soil analysis, sinasalik mga ating opisina is tinitingnan natin yung lupa na sinasaka ng mga farmer kung ano yung soil nutrients na nakikita dyan, kung baga may mga deficiency, so yun, doon tayo nagre-refill ng abono. Tayo ay nagsisimula sa pagkukolekta ng soil sample. So, yan ang sabi nila, how to collect soil sample from the field. So, ito ay importante dahil pag mali yung pagkuha mo ng soil sample, malamang na lahat ng analysis, resulta natin is mali. So, ayusin natin, bigyan natin yung paano yung pagkuha ng soil sample, pakita natin sa mga farmer. So, andyan, ang first natin gawin, tingnan natin yung soil formation, kundi yung terrain ng lupa. Kasi from plain, rolling, up to hilly, magkakaiba yung sample. Iba yung sample ng plain, iba rin yung rolling and hilly. Okay. So, second, tingnan natin yung classification ng lupa. Ang unang titingnan natin yung color, soil type, crop history, at saka yung land utilization. So, halimbawa sa color, maraming color yung lupa na maaaring i-separate natin every color. So, ikalawa yung crop history. Ibig sabihin ng crop history, yung previous crop mo is mayroon kang nakita doon sa portion ng lupa mo na medyo malnourished yung tanim mo. So, kunan mo ng soil sample yon at titingnan natin yung lupa kung ano ba yung deficiency doon. So, fourth is the soil type. Yung soil type, mayroon tayong sand, clay, silt, at saka yung sandy loam. Okay. So, every soil type doon, i-separate natin yung soil sample natin doon. So, sa land utilization. So, sa land utilization, every farm magkakaiba-iba yan. Kasi nagbabase rin sa length of time na pag-utilize mo ng lupa at saka yung iba. So, i-separate natin. Hindi pwede yung gaya-gayahin natin sa ibang farm. So, sa sunod na is how to collect sample area or pagkuha natin ng sample sa field. So, maggawa tayo ng mark. Mayroon tayong mark dito, letter W, X, X at saka S. So, every 1 hectare, kukuha tayo ng at least 5 sample. So, mag-represent yan ng isang sample. So, pag makakuha tayo ng 5 sample na lupa,
i-mix natin yun. So, lagyan natin ng label. So, i-label natin para hindi tayo mawala pag makuha natin yung resulta. So, pag-start ng pagkuha ng lupa. So, first is clearing. Linisan natin yung surface soil. Bakit natin linisan yung surface soil? Dahil maraming mga material dyan na nag-cause ng contamination sa analysis. Kagaya ng tae ng kalabaw, mga chemical dyan na nabubuhos, at saka yung mga nasunugan dyan, so maaaring makaka-contaminate ng analysis, saka hindi natin makuha yung eksaktong analysis. So dito naman tayo sa digging. Ibig sabihin, paggawa ng botas, pagkuhaan natin ng sample. So itong botas na to may klaseng deepness nagbabase sa anong crops. So may tatlo tayong klaseng crops: vegetable, seasonal crop or field crops, at saka yung plantation crops or perennial crops. So dito sa vegetable, ang lalim ng kuhaan natin ng sample is 0 to 15 cm. So yan ang para sa vegetable. Ano yung mga example ng vegetable? Yung eggplant, tomato, at saka yung mga radish. So yan yung mga vegetable. So second is seasonal crop. Yung seasonal crop, ang deepness niyan is 15 to 30 cm. Doon ka pa kukuha ng sample. So ano yung example ng seasonal crop? Yung rice, corn, sorghum, so etc. Okay. Next is plantation crop or perennial crop. So ang deepness is from 30 cm to 60 cm. So equivalent to from 1 foot to 2 feet. Okay. So after makuha mo yung sample, so i-mix natin yan. Halimbawa sa 1 hektarya, kunin natin yung mga sample, i-mix natin sa balde or any panglagyan dyan, i-mix natin. Kukuha lang tayo ng 1/4 kilogram. So yun ang ang next doon. Next is ano na natin yun, yung air dry natin. So air dry natin after mga 2 to 3 days, dried na siya. So wag natin ibilad sa lupa, ay sa init ng araw. Kasi yung init ng araw, pag ibilad mo doon, may mangyari doon sa sample. Yung nitrogen content mo is volatile yan. So hindi pwede ibilad sa araw. So sa air dry lang natin. After sa air drying, nakakuha na tayo ng 1/4 kilogram. So ready for analysis na yan. So first, itong sample na ito, may 4 tayong klaseng i-analyze. First is soil pH. Second, yung nitrogen. Third is phosphorus. And fourth is potassium. So yan 4 lang ang aming ma-analyze dito sa laboratory. Yan yung mga macro elements. So after na ma-analyze natin yan, iyon natin yung pH. Ang pH, yun yung nag-measure ng acidity and alkalinity of the soil. Pag yung acidity is mag-fall down na from 7 down to 0, yan yung acidity ng lupa. So, pero
from 5.2 up to 7, yan yung magta-thrive pa yung, pwede pa yung tanim mabuhay dyan at kabunga rin siya. Pag down to, from 5.0 down to 0, yan, magkakaroon na tayo ng problema. Kahit nang mag-aabono ka dyan. Kasi yung abono, pag abono ng abono ka, taas na yung pH nagbaba na yung pH ng lupa mo, useless din. Mag-stunted yung tanim mo. So, unang i-remedyo mo doon, gagawin mo is i-settle mo yung problema sa pH. So, ano yung gawin para ma-settle yun? So, yun ang time na a-apply tayo ng lime. Mag-liming tayo. After sa air drying, prepare naman tayo, preparation for submission sa laboratory na. So, first na ilagay natin doon sa sample ninyo is labeling. Lagyan ninyo ng tag. Tag na may number ba dyan? Na basis ninyo doon sa farm ninyo, or letter, or code. So, yun lang ang laman ng labeling. So, sa information sheet, kung mag-submit kayo, mayroon kayong gagawin na information sheet. Number 1 sa information sheet, ilagay ninyo yung date of sampling. So, yung sa result, pag magbigay kami ng result, ang makikita doon is pangalan ng abono. Ano yung gamitin mo. Okay. Second is amount of fertilizer na i-apply mo doon. Third, time and placement of application. Kailan ka mag-apply or paano ka mag-apply. So, hanggang doon lang ang ating process. Itong others, yung payments, libre ito sa mga farmers. Hindi kami nagpapabayad sa mga farmers. Pag wala masyadong sample, pwede one day lang makuha mo yung resulta. So, kung marami naman, so, kaya nga, yun, depende sa loading namin. So, location of laboratory. So, yung laboratory natin, mayroon tayo dito sa Amas, mayroon din tayo doon sa Cotabato City. So, sa Sultan Kudarat, mayroon pero owned by the provincial government. LGU. Kung kailangan nila magpa-analyze ng lupa, first na pwede nila gawin, lalapitan nila yung mga technician sa municipal agriculturist. Pwede sila doon magtanong kung paano magkuha ng lupa. Kasi na-train din namin yan sila noon. Paano magkuha ng lupa para sa analysis. So kung hindi naman sila makaano doon, gusto nila yung sure talaga na makapunta sa laboratory, so pwede rin magpunta dito at mag-inquire. So magtanong sila kung paano sila magkuha ng lupa, so turuan namin sila. Talaga namang makabuluhan ang ating isang oras na pagsasama na punong-puno ng mga panibagong kaalaman tungkol sa larangan ng agrikultura. Para laging maging updated sa mga proyekto at programa ng Department of Agriculture, marapatin lamang pong manood ng ating isang oras na programa tuwing Sabado mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa mga sumusunod na mga broadcast outlets at sa mga social media accounts na naka-flash sa inyong TV screens. At para naman po sa inyong mga katanungan o episode suggestions, i-post lamang po sa AgriTayo Soxargen Facebook page o ipadala sa aming hotline number. At nais po nating batiin ang ating mga viewers na mga overseas Filipino workers, lalong-lalo na si Jodeline Aguirre ng Saudi Arabia. Napapanood po nila ang ating programa through YouTube.
Mga ka-agri, pakaantabayanan po ninyo sa susunod na Sabado ang pagbabalik ng ating na-miss na si Miss Angel. Kaya mga ka-agri, wag na wag niyang palalampasin sa susunod na Sabado sa tuloy-tuloy pa rin nating pagtuplas sa ganda at sigla ng agrikultura dito sa Agritayo Soxargen. Magkamit ng dagdag na kalaman upang saka palaisdaan mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agritayo Soxargen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agritayo Soxargen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agritayo Soxargen, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agritayo Soxargen, Agritayo Soxargen, Agritayo Soxargen, Agritayo Soxargen.